So, hello guys, welcome back to RNG Surigao. So, gaya ng dati, wala muna tayong intro ngayon kasi ang pag-uusapan natin ay yung mga question and answer pag bumili kayo sa shop natin sa marketplace sa Facebook. So, again guys, maraming salamat sa mga taong nag-subscribe at sumusuporta sa YouTube channel natin at feeling ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganun man sa mga nanonood ng ating YouTube channel patungkol sa pag-aalaga ng Black Soldier Fly. So, dumiretso na tayo sa ating pag-uusapan na frequently asked question pag bumili tayo ng Black Soldier Fly sa Facebook Marketplace na nasa description yung link. So, depende kasi yung halaga pag bumili tayo. So, sa ngayon, ngayon na date, yung presyo natin dito ay 200 pesos excluding po, wala pong hindi po kasali yung shipping fee natin. So 100 grams is 200 pesos po. So mix po yun ng day 3 to day 10 na Black Soldier Fly larvae. Question number 1, may kasama po ba itong Black Soldier Fly na pupa? Opo, may kasama po ito, 10 piraso po ng Black Soldier Fly pupa. So doon pa lamang po hindi na po kayo malulugi sa natin sa pagbili ng Black Soldier Fly. Meron po tayong extra na 10 piraso ng Black Soldier Fly pupa po, yung itim na po, papaanohin na lang po, ihintayin para lumipad. Syempre po, dormant po ito, so hindi po ito gumagalaw. Siguro maano natin na patay or pero hindi po siya talaga gumagalaw pag ganun. At hindi rin po siya gaano po ba katagal lumipad yung Black Soldier Fly na nasa pupa. So, hindi po agad-agad siya lumilipad kung hindi po nami-met yung environment niya or yung lab cage natin. Excuse po. Hindi po nami-met yung temperature and humidity requirements po. So, maaring tumagal po ito ng 10 araw o higit pa pag hindi po natin nami-met yung temperature at humidity. Magiging dormant po ito as long as hindi natin naaabot yung tamang temperature sa kanya. So, sa ngayon po, basta summer, kahit na matatagalan lang po, kahit rainy season, matatagalan lang po talaga. Hindi ko lang na observe kung gaano talaga siya katagal, pero lumilipad po talaga yung Black Soldier Fly pupa po natin. Maliban na lang po kung naipit po natin at namatay yung niya sa ilalim. So, saan po ba, anong courier po ba yung pinagpapadala natin ng mga orders po? So sa ngayon, GNT lang po. So yan lang po yung mapapadala natin kasi yun lang po yung tumatanggap ng Black Soldier Fly po natin. Yung nilalagay ko lang po na description is fish feed na jelly. Fish feed jelly. Para wala na pong masyadong mga tanong yung pero pagdating po ninyo, ilan po ba yung buhay at ilan po ba yung patay? Based po sa mga umo-order sa akin, nabubuhay halos kalahati. Ilan lang po yung nagsasabing walang nabuhay o ganun. Minsan nga tinuturuan pa ako nila na lagyan mo ng ganito, lagyan mo ng ganyan kasi para makahinga sila, walang oxygen masyado, walang yung mga larvae kaya namamatay. So, posible po na ganun yung nangyari, pero isipin po natin yung pagkakahalo natin dito sa feed. Napaka-sticky po niya at talagang wala po siyang hangin sa ilalim ng feed natin kasi nga sticky, tapos pinag-ferment pa natin, medyo basa-basa pa siya. So, talagang nabubuhay po yung mga Black Soldier Fly po natin ng ganong environment. So, hindi po natin, maliban na lang kung yung courier natin ay masyadong magalaw or na babaliktad during travel, so during shipping period. So kasi yung nilagay nga nating description is jellyfish feed. So iniisip nila na walang kasi tinatanong tayo kung may mababasag ba. So sabi ko plastic container, ingatan, lagyan ng bubble wrap para hindi mapisa. So yun yung ginagawa nila, wala namang yung talagang minsan nga sa mga delivery 80% to yung nagsasabing napakaganda ng product natin yung ganun. So ewan ko ba kung bakit sa Facebook Marketplace wala masyadong mga ratings na iniiwan. At meron po ba tayong refund sa pagbili natin ng Black Soldier Fly kung maaaring mamatay sa. So yung ibig sabihin dito, yung ibig kong sabihin po ay
yung pinakamababang rate po natin dito ng buhay is 5% po. So, kahit po mababa iyon, yung 5% po na gamble po kasi iyon eh. Hindi po kasi natin, okay na lang kung nandito lang kayo sa area ko kasi pwede tayong mag-meet tapos ipasa na lang yung product. So, hindi po ganun. Dadaan po tayo sa courier. Kung anong mangyari sa shipping po natin, hindi na po natin yung kontrolado, di ko na po yung kontrolado. At maaari pong mangyaring mamatay nga lahat po, pero sa ngayon po hindi po ako kasi nagbibigay ng refund sa mga bumibili kasi nga sinasabi ko po, meron po talagang mabubuhay sa mga black soldier fly po natin. 5% kahit konti lang po, kahit isa lang po, yun ay kasi po talaga mahirap po talaga mag-akit ng black soldier fly kung wala po sa mga kapitbahay natin or sa environment natin dyan sa bukid, kung walang masyadong mga wild BSF. Pero hindi ko po namang sinasabing hindi na kayo maa-attract ng black soldier. Depende na lang po sa pagkain nyo, sa feed na gagawin nyo, kasi nga yung una talagang dadapo dyan is yung housefly, so mga langaw. So kung dadami yung mga langaw, so hindi talaga makakapasok yung mga black soldier fly kasi nga wild sila, so iilan lang yung pupunta dyan. Kung wala masyadong mga nabubulok na mga ano dyan sa bukid eh, wala talaga pong dadapong black soldier fly sa inyo. Pero baka naman kung sisikapin nilang magpa-attract, so baka nga may papasok sa inyo. Pero meron din akong nakausap na isang estudyante sa University of San Carlos, Cebu, na interested po sa pag-ship po ng ating black soldier fly na mga Aegis, kasi nga po mas maganda po iyon kasi sabi nila para sila na lang po yung pagpapahatch. Sa akin naman po, ganun din po yung mangyayari kung Aegis yung ibibigay, ano natin. Pero siguro nga, possible siguro yun kung talagang lalakihan mo lang yung shipping fee, kasi pwede naman natin sa tao, kung sino yung pupunta ng Cebu sa tao, i-meet up na lang doon para nga hand carry talaga yung pag natin ng mga Aegis sa kung saan man papunta yung mga shipping natin. So, hindi ko pa po yun na-try at hindi ko na po hindi masyado ganun karami yung nagsasabing ganito yung gawin natin, kasi comment na lang po kayo sa labas kung talagang interested po kayo sa ganun, kasi para sa akin masyado nang mahal yung ganong sistema. Kung talagang interesado talaga kayo, so message lang po kayo kung ganun yung gagawin natin. Hahanap po tayo ng paraan paano natin may papadala sa inyo, sa mga lugar nyo, yung mga black soldier fly. Pero sa Aegis po, iba po yung pricing natin doon at pag-usapan na lang po natin kung magkano yung aabutin ng products po natin na gano'n. Kasi sa Aegis kasi di natin mabibilang kung ilang libo na yung mga napapaano natin or grams ba, kasi kung 1 gram yung natin isi-ship, edi mas napaka dami na po yung 1 gram. Talagang siguro mga 10,000 na black soldier fly na yun, kasi nga kung ako mag-harvest hindi nga umaabot ng 1 gram. So yun yung problema ko sa kung siguro mga isang egg catching tray siguro na parang isang ipot ng daga, ganun karami, siguro kaya pa yun, possible yun. Ay yung mga hinaharvest ko kasi mga 2 ganun lang everyday, so umaabot naman isang planggana yung ganun karaming Aegis, diba? So marami na rin, kasi kung titingnan nyo sa mga videos ko, yung isang planggana ng black soldier fly talagang mga 2 kilo na yun, lahat-lahat kung titimbangin. Nandun mga fresh na sinisikret ng black soldier fly, kasama na yan, mga 2 kilo talaga. Plus pag inaano mo pa siya, talagang bulto yung yung black soldier fly, so mga 2 kilo yung gano'n. So iba pang tanong nababasa ko dito, kasi talagang isang beses lang akong nag-refund sa isang taong talagang sinasabi niyang namatay talaga lahat. So hindi kasi kasalanan ko rin yun, kasi hindi kasi ako nakapagpadala ng disclaimer sa kanya, kaya nirefund ko na lang para walang masyadong problema, na hindi ko naman intensyon na magbigay ng problema. Pinapaintindi ko lang po sa mga interesado na itong gagawin po natin ay talagang maselan, kasi nga naglalaro po tayo sa buhay ng mga insekto. Tapos pinapadala po natin to sa mga malalayong lugar, so yung environment nila hindi po kaparehas ng environment ng isang container, kaya di po natin nasisiguro kung darating ng safe yung mga black soldier fly po sa mga lugar natin. So pasensya na lang po kung meron po tayong mga ganoong problema, at pinag-iigihan naman po natin i-develop. So yung practice ko lang po ngayon ay yung kung
saan yung mas mataas na success rate. Yun po yung, hindi po yun sa mga kukupit na ilalagay natin. Yung mga feeds lang po talaga available dun sa container para sila mag-survive during 14 days ng travel, kasi yun po yung pinakamatagal na delivery time. Ulitin ko, yun lang po yung pinakamataas na travel time from Mindanao to Luzon. So, o vice versa. Pag umu-order ako ng mga gamit sa Manila, dumadating po dito sa probinsya is nasa 14 days yung pinakamatagal na yun na from China na yun siya. So, from China to Manila to Mindanao, yun yung pinakamatagal 14 days. So, yun lang yung binabudget natin na BSF feed doon sa container para hindi masyadong crowded, and then yung iba po nabubuhay po talaga, lalo na yung maliliit na D3. Pag tinanggap po natin yung package, wag lang po natin titignan lang po natin yung susunod na mga video kung paano po natin i-manage yung stress during travel, kasi mag-upload po tayo ulit ng panibagong video para sa isang playlist lang po yung ipi-play natin kung tayo ay mag-aaral ng Black Soldier Flight. So, hanggang dito na lang po muna at maraming salamat sa pakikinig. Kung meron pa po kayong mga question, maigi po na ma-i-post po natin sa comment section para po masagot natin sa mga susunod na mga question and answer natin sa YouTube channel natin. So, sa ngayon, maraming salamat ulit sa panonood at sa pag-subscribe. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, hinihiling ko po na mag-subscribe po kayo para po magiging support sa ating YouTube channel at sa mga future po na gagawin natin sa ating munting farm. So, paalam po at happy farming po sa lahat.